for today's video, gusto ko sanang i-share to sa inyo itong nabasa ko from Esquire.ph. Parang trivial information to na maganda na malaman natin na where do you stand sa Philippine social class. Ano ibig sabihin nun? So, di ba, may mahirap, may middle class, may mayaman. Well, it turns out na hindi lang tatlo yan. Merong iba't ibang classification yan. Parang sobrang hirap, ganon. Mahirap ng konti, may ganon pala. I wanted to share this information sa inyo kasi natuwa ako nung nalaman ko kung anong social standing ng family ko. So, kung gusto nyo malaman kung mayaman na ba kayo, middle class na ba kayo, o nandun pa rin tayo sa kahirapan, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Apparently, this article has been published since 2020. Pero si Esquire, lagi niyang pinopromote or lagi niyang nire-repost itong article nila. Para nga naman maging aware yung mga taong makakabasa. So, apparently, ang Philippine Institute for Development Studies or PIDS, naglabas sila ng profile at mga determinants or parang ano-ano yung factor to determine kung middle class ka ba, or mahirap ka, or mayaman ka. So, this study was conducted by Jose Albert, Angelo Santos, Jana Viz Manos, and it was conducted in 2018. This study divides the social class into poor, low income but not poor, lower middle, middle, upper middle but not rich, and rich. So, sabi nila, ang pinakamaraming chunks daw ng household o ng isang bahay ay nasa low income but not poor. So at least hindi talaga ganun kahirap. Pero based naman sa nararanasan natin, kahit anong itaas na sweldo natin, mahahabol yung mga gastusin natin Eto na, sige, i-share na natin itong Filipino income class. Okay, for poor, kapag ang monthly household income nyo daw ay nasa below 10,957, you will be classified as poor. Merong kumikita ng mas mababa sa 10,957. And actually, ako guys, nung nagsimula ako magtrabaho year 2005, nasa around 10 to 11,000 lang yung sweldo ko. During that time, mataas na yun kasi as a call center agent, always above the minimum ang pasweldo ng mga call center companies. So during that time, mas malaki ang sinasahod ko, so hindi ako classified as poor. Pero right now, dahil sa inflation, tumaas na rin yung threshold ng mga poor income class. Sunod ay ang low income but not poor. Okay, sa low income but not poor, which is nandito daw yung karamihan ng mga tao, is monthly household income nyo ay naglalaro between 10,957 to 21,914. Mga nagtatrabaho under corporation is nandito talaga naglalaro yung sweldo. Take for example na lang sa industry na pinanggalingan ko, the call center industry, meron pa dyan na nagpapasweldo ng 15 na pinakamababa. Yung starting nila is 15, 18, and then minsan 20 and 21. Pag nandito ka, hindi ka naman classified as poor. Next is the lower middle. So, eto, nandito ka na sa middle class pero nandun ka sa lower spectrum ng mga middle income earners. Ang household income nyo ay naglalaro between 21,914 to 43,828. Then you are considered as a lower middle class. Next is the middle class. Ito, middle talaga, gitnang gitna. Kapag ang sinasahod mo daw ay naglalaro between 43,828 to 76,669, then you are considered a middle class. Kapag ang sahod mo naman daw ay naglalaro between 76,669 to 131,484, you are now considered as upper middle class. Ito medyo tricky yung susunod. So, tapos na yung middle class. So, susunod din dapat rich, di ba? Pero hindi pa. Meron pang upper middle class. Meron pa ulit upper. So, tinatawag nila itong upper middle but not rich. Kapag ang sinasahod naman daw ng household ay nasa 131,483 to 219,000
2,140, then you are considered as an upper middle but not rich. Isipin nyo guys, kung sumisweldo ang household ng 200,000 per month, tapos hindi ka pa mayaman nun, sa tingin ko nasa ano na lang yun paghahawak mo ng pera. So meron nga yung parang tanyag na saying ng isang motivational speaker, si Ramon Sethi. Sabi niya, what is your rich life? So, dito, tinatanong niya ang isang tao to describe what is your perception of rich life. Kunyari, tanungin niyo ako, ano ba ang rich life para sa akin? Well, sa akin is the basic. Mapunan ko yung basic expense and pangangailangan ng pamilya. Then, the rest na hawak ko ng pera is sobra. That for me is already my rich life kasi sobrang dami kong extra and nabayaran ko lahat ng basic. So, para sa akin, yun ang nakikita kong mayaman kasi hindi ko na pinoproblema yung pag-intindi ng basic things ko. And masaya ako na naipon ko yung extra money ko and lumalago siya. So, that for me is my rich life. Hanapin nyo sa internet si Ramit Sethi. Meron din siyang series sa Netflix. Maganda na mapanood nyo yan. How to be rich nung series sa Netflix. Or eto na lang yan kasi post-editing, ilalagay ko siya. Ito na, yung bandang huli, rich. So, kapag ang household income nyo daw ay nasa 219,140 and above, you are now considered as rich. So, yan. Though this study was conducted in 2018 pa, and na-share ko lang din sa inyo para meron kayong additional information, trivia information, and ma-assess nyo sarili nyo na, middle class na pala ako. Hindi naman pala ako mahirap. Diba? Huwag nyo sabihin yan. Huwag nyo sabihin yan sa mga kaibigan nyo. It's for your own assessment, Huwag nyo sabihin na, magkano sweldo mo, magkano income nyo, eto, tingnan mo. Mahirap ka pala. Huwag ganon guys, huwag ganon. So, it's for your own consumption, personal consumption, and hindi para i-profile yung mga tao nakikita nyo. Huwag ganon guys, huwag ganon. Okay, hindi ko shinare to para i-profile nyo yung mga tao. Shinare ko sa inyo to para makita nyo ano yung social class nyo based on this study. For our question of the day, what is your definition of being rich? Or what is your rich life? Kayo naman yung tinanong ko. What is your rich life? Let me know sa comment section sa baba. Pag-usapan natin yan para may chance kayo manalo ng 1,000 pesos GCash sa ating GCash giveaway. And also, huwag niyong kalimutang maglagay ng hashtag Road to 75k subs para sa chance yung manalo naman ng cellphone giveaway once we reach the 75k milestone. Yun lang muna po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at JetDadia7508. Sabi niya, Sir, at Pat Quinto. Shoutout po. Hashtag Road to 475k subs. Thank you at JetDadia7508. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat. So, thank you for watching. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!